Panalo na natalo pa ang Denver Nuggets na sayang tuloy ang 61 points, 10 rebounds at 10 assists ni Nikola Jokic kasama pa yung mala SGA na free throws kontra dito sa Minnesota. Pero si Coach Mike Malone ang pinansin naman doon, 2-on-1 break na kasi, good play na yung ginawa ni Westbrook, bad result nga lang talaga. Yung isa pa doon, nung kinontest niya yung tira, nabitawan na kasi yung bola bago tumama si Westbrook. Ubos yung oras. Sabi nga nila, bad decision yung ginawa ni Westbrook. Pero re-reviewin pa naman yon sa last 2 minutes report. Kapag nakita na hindi naman dapat foul, sorry na lang yung Nuggets. Imbes na baraha ang hawak ni Jokic, walis tambo din. Magkasama sila ni Kevin Durant dahil pareho silang sinweep nitong si Anthony Edwards sa regular season series. Buong internet naman, sinisi si Russell Westbrook dahil sa nasirang masterpiece ni Jokic. Kaso nga, base kay Coach Mike Malone, we as a team lost this game. Hindi niya sinisi si Westbrook. Kasi yung ibang post doon, sinabing parang wala naman talagang pinagbago si Westbrook. Nagkokos pa rin ang talo sa isang contender na team. Hindi naman kasi bad play yung kay Westbrook, bad result lang talaga. Kung hindi kasi kinontest ni Westbrook yung tira at naipasok, bad play yun sa defense ng Nuggets. Magiging costly lang yung talo ng Nuggets na yun dahil 0.5 games away na lang yung Lakers sa kanila. Pwede silang abutan. Kung hindi rin kasi kinontest ni Westbrook yung tira at naipasok pa ni Alexander Walker yung 3-point shot, sisisihin din siya doon bakit hindi niya kinilos out yung 3-point shooter. Parang lalo lang pinaganda ni Westbrook yung laban sa standing dito sa West. Imbes na 3 yung magagawan, naging 4 na dahil sa panalo ng Minnesota, sumama sila sa Memphis na tinalo naman ng Golden State. Tabla yung win-loss record ng Minnesota at Memphis ngayon. Alam na kung aling team sa makakausad base sa tiebreaker at alam na ring team kung sino ang tatargetin. Kapag ang Clippers tumabla pa, 3 teams na yung mag-aagawan sa pwesto ng number 6. Magiging 4 pa yun dahil sa Golden State. Doon lalo mahihirapan sa tiebreaker kapag naging 4 yung tabla. Dahil nga mababaliwala yung series at pagbabasihan yung division at conference. Doon pa malalaman kung sino yung makakausad. Dapat nga magpasalamat pa yung ibang fans nitong Minnesota kay Russell Westbrook dahil sa dalawang play niya Dahil imbes na lumayo yung Golden State kontra sa Minnesota, dumikit pa sila sa Memphis at sa Golden State. Pasok na rin naman sa top 8 ang Clippers at Minnesota. Meron na silang at least twice to beat advantage. Iniintay na lang kasi doon kung aabutan pa nila yung number 5 at number 6. Hindi na rin kasi aabot ang Dallas. Mag-aagawan na lang sila sa pwesto sa pagitan din ng Suns at Sacramento. Ang pinakatagilid doon Suns dahil 4 pantigasin ang katapat nila. Ang Kings naman, next 2 games nila tanking team na eliminated na. Tapos susundan pa yun ng 5 tigasing team na mas may tiwala pa rin ako hanggang ngayon sa Suns na sila yung papasok ng play-ins. Puwera usog. Sa East naman, pasok na ang Indiana Pacers dahil natalo ang Atlanta Hawks kontra sa Portland. 2 teams na lang ang naghahabol para sa top 6. Ang Detroit, isang panalo at isang talo sa Magic at Hawks, pasok na rin sila sa playoffs or sa spot sa playoffs. Yung Bucks naman nakalusot sa Phoenix Suns na ngayon nanganganib ng malaglag sa play-ins. Ang Bucks, iniintay lang nila yung magiging resulta ng games ng Hawks at Orlando Magic. Pero mostly Atlanta yun. Meron pa kasing 7 games itong sa Atlanta Hawks. Ang Magic naman nasa 5 games na lang. Kapag kasi natalo ng 2 games ang Atlanta, kahit hindi na manalo yung Bucks, secure na nila yung top 6 sa East. Dahil sa 2 bad result na play ni Westbrook versus Minnesota, ang maiiwan na hanggang last game na mag-aagawan ng pwesto sa top 6 ay yung West. Dahil sa Warriors, Memphis, Minnesota at Clippers, pwede pang madisgrasya yung Denver kung sakali kung hindi nila makukuha ang majority ng panalo sa natitira nilang games.